Yo, what's up mga idol? Panibagong video na naman tayo mga idol na ay re-vlog natin mga idol ni Reaction TV mga idol. Kanyang reaksyon sa pagiging balingbing ni Coco Pimentel. So yun nga mga idol, i-re-vlog natin. Tara, panoorin nyo mga idol. Baka nagalit po si Tambaluslos, tsaka si Lisa, tsaka si Marcos Jr., sabi siguro, si Pimentel. Si Pimentel, hindi maganda yung performance niya, medyo naging malambot siya. Pagkaharap niya si Duterte malambot, pero pag wala si Duterte sa harapan niya, talagang matigas, matabang. Talagang araw-arawin natin niya si Pimentel dahil nga sa ginagawa niyang ito, ay talaga naman, hindi karapat dapat sa kanyang, yung attorney siya, isa siyang lawyer, Pag sinabing attorney, lawyer po yan. Attorney siya, pero tingnan nyo naman, ang kanyang ginagawa, honorable ka ba niyan? Dapat sumunod ka doon sa script, katulad din yung mga quadcom, yan, sumusunod sa script yan. Kaya good shot sila sa Malacanang. Pero meron pong bawi. Bumawi po si Pimentel, pakinggan po natin. Muling hinikayat ni Senador Coco Pimentel si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbalik bilang miyembro ng ICC o International Criminal Court. O yun! Sabi ni Pato, wala tayong obligasyon na bigyan sila ng kopya. Pag binigyan nyo ng kopya, parang nire-recognize nyo ang kanilang jurisdiction. Sa atin, wala silang jurisdiction sa atin, sabi ni Bato de la Rosa. Narinig yan ni Lisa, tsaka ni Marcos Jr. Narinig niyan, tinawagan niya si Coco Pimentel. Coco, walastik ka, Bakit ganyan ang performance mo doon sa Blue Ribbon? Ba't napakalambot mo? Sige po. Magpapapress ko na ako, sasabihin ko, ikayatin ko yung bumalik tayo sa ICC. Kasi 1+1 lang yan, Coco. Alam mo yun? Hindi mga engot, hindi mga bobo, Isa lang ang bobo sa Pilipinas, sige doon. Hindi, ang mga reaksyon dito, ang mga kareaksyon natin dito, Coco, ikakampanya sana kita bilang isang kongresista dyan sa may Marikina, pero sa performance mong yan at marami ka na sablay, ay wala na, sira na, warak na, tapos na yung karir. Ulitin po natin, si Coco talagang loko-loko yun, natin. Muling hinikayat ni Senador Coco Pimentel si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbalik bilang miyembro ng ICC o International Criminal Court. Ayon kay Pimentel, pwedeng ituring na insurance policy ng bansa o backup ang ICC sakaling hindi gumana ng maayos ang ating judicial system. Baka insurance ng yung karir kaya ka gumaganyan. Baka hindi ka sama-sama doon sa Smartmatic Automatic. Mantagin mo yan, inappoint yung asawa mo ni Marcos Jr. bilang isang envoy doon sa UAE. Ang galing O ngayon, kumukuda ka, bumalik tayo sa ICC. Mismo ang PTP laban na pinamumunuan mo noon ay isa sila sa mga nanguna upang kumalas tayo sa ICC dahil sa panggigipit sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa droga. At alam mo ba, Coco Pimentel, mismong itong si President-elect Donald Trump, ang unang gagawin niya ay patungkol sa droga. Ayan, pakinggan mo bago natin ituloy. Ito si Donald Trump, pakinggan natin. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made. Ayan, tatagalogin ko po yun. War on drugs po yun. In short, talagang kukod ko rin daw niya yung mga kartel, Hindi po mga drug lord ng nasa Amerika. Mga kartel. Yun ang unang pronouncement ni President-elect Donald Trump. Katatawag ko lang sa kanya, sabi niya, gagawin kong
yung ginawa ni Duterte doon. Inubos siya. Oh, ito ha, tuloy natin. Times 10. There's never been anything like it. They're major, major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very, very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country, and drugs were at a low of 45 years. There's been nothing like what we... Ayan, narinig mo yung Pimentel. Oh, kayong dalawa ni Marbil. Ay, hindi pala ikaw, si Escudero, tsaka si Marbil. Sabi nila, 60% bumaba ang crime rate ng Pilipinas. 60% totoo. Sigurado kayo ha? Maglakad nga kayong dalawa ni, sama mo si Marbil, tsaka si Escudero, tsaka ito si Pimentel. Sumama kayo, kayong tatlo. Magpanggap kayong mga normal na tao. Wag abnormal ha, normal na tao. Maglakad kayo dyan sa may ermita ng madaling araw ng ating gabi. Wala lang, maglalakad lang kayo dun. Safe naman sa ermita, di ba? Tuloy natin si Pimentel. Mantagin mo, ito pong si Donald Trump. Mga kareaksyon, kareaktos, mismong si Donald Trump, gagayain niya ang war on drugs ni Duterte. Amerika na yan. Kukod ko rin daw niya yung mga kartel. Ituloy natin si Coco. Pinuna ni Pimentel na kung minsan ay may naitatalaga na abusado at walang mga pusong lider, kaya't bumabagsak ang justice system. Una nang iginiit ng ilang opisyal ng pamahalaan na hindi kailangan ng Pilipinas ang ICC dahil gumagana naman ang justice system at nabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Matatandaang pinangunahan ni Pimentel ang Senate Blue Ribbon Subcommittee sa investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na nga, siya ang nanguna doon kaya nasabon siya. Siguro hindi niya kinontempt o sinabon siya. Hindi po, kasi imposible yan. Mantagin mo, si Pimentel nananawagan bumalik tayo sa ICC. Okay ka lang, Pimentel? Wala na talagang maniniwalang tao sa'yo. Mga taga Marikina, 1st District, iboto niyo si Pimentel. Matinong tao yan. Yan, ano po yan? Kampon ni Kimbo yan. Kasama ni Kimbo sa grupo. Lahat ng mga taga 1st District ba yun? Sa Marikina. Basta kung saan siya tumatakbo sa Marikina, iboto niyo po si Pimentel. Matinong tao yan. Ganoon. Pag hearing sa Senado kay Manduman, siguro, Pimentel, administrasyon. Talaga? ICC? Kinakausap mo si Marcos Jr.? Ha? Yan siguro dyan kalikot sa administrasyon. Ang hirap po talaga, kapag ikaw ay nasulpakan ng kwarta sa bibig. Wala na ka ng boses. Darating ang araw, Pimentel, wala kang boses. Wala nang maniniwala sa'yo sa mga pinaggagawa mo. Tinatawanan ka na ng sambayan ng Pilipino. Mantagin mo yan, kinakausap mo si Marcos Jr., bumalik tayo sa ICC. Ano sa tingin mo? Ikaw ba si Trillanes? Ikaw, si Trillanes, si Abante, si Dan Fernandez, sino ba? Lahat ng mga ligwak gustong ayan ba, si De Lima, lahat ng mga dilawan gusto nilang papuntahin dito ang ICC. Sumali ka ba? Mga kababayan, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Pimentel, isa pong dating Senate President. Inikayat po niya si Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas sa ICC.
na mismo ang Amerika po, United States of America, US of A, wala po sa ICC. Tapos ikaw gusto mong pumunta ng ICC, okay ka lang? Ano ka, ikaw ba ay bansang Afrika? Doon sa Sudan? Ha? Saan ba yung mga kailangan yung ICC? Yung hindi nagpapangsyon ng kanilang judiciary, kailangan ng ICC. Dito sa Pilipinas, pag nagdemanda ka, talagang madidemanda. Hindi perfect, di ba? Hindi po perfect ang ating judicial system dito. At walang perfectong judicial system sa buong mundo. Huwag kang umasang may perfecto. Dahil ang mga gumawa ng mga batas nila, mga tao, ang mga tao nagkakamali. Oh, alam mo yun? Ayos talaga to si Pimentel eh. O ito ba, isang balita patungkol kay Pimentel. Pakinggan po ninyo. Timeline ng budget deliberation sa Senate at hanggang kailan po siya at kailan niyo po i-resume yung inyong investigation sa Blue Ribbon Subcommittee? Hindi muna priority yung subcommittee sa Blue Ribbon kasi focus lahat ng energy natin ngayon dito sa budget. Ang schedule namin matatapos by 19 or 20. So, kasi mahirap ito ngayon kasi marami mga nagre-request na mga secretary na palipat-lipat kasi nga puro out of the country. Kaya nga napatanong tuloy ako sa first day pala magkano ba budget natin sa foreign travel at masyado yata marami nagta-travel. Nahirapan kami tapusin yung schedule ng budget. Siyempre nagre-request ang mga secretary, mga heads ng mga agency kasi nga hinahanap namin yan sila eh. So nagre-request sila sa panahon na nandito sila. Pero ang tanong namin, bakit ba kayo wala rito? Sa abroad, ang dami-dami nila. So yun ang, kasi yun na nga talaga, kailangan hinahanap talaga namin yung mga heads ng agency. So sana matapos on time. Ang target namin 19 or 20. Then saka na kami mag-take up ng other matters pag natapos na. Pwede na kaming mag-move on na to other matters. Pero within the year, sir, yung next hearing nyo ng subcommittee on the Philippine illegal war on drugs. Oh yes, baka isa pa siguro tayo. Isa o dalawa pa. Tignan natin. Kasi marami ring marami ring mga other matters. Kasi ako, for example, sa Justice Committee, meron din ako mga minamadali doon na 2 o 3 panukalang batas. So, ano lang yan, iayusin natin yung time management po natin. Okay po. Sir, isa lang siguro, pihit lang ako dun sa pagtutol po ninyo doon sa panukalang postponement ulit ng eleksyon sa BARM. May sinabi daw si SP Cheese na merong utos mula sa Malacanang. Para sa kanya na nag-file siguro, pero Bantayan mo yun. Si Chis Escudero talagang awak ang leeg niya. Awak, ganyan o. Nakahawak sa leeg si Chis. May utos daw sa Malacanang na anong tawag doon? Postpone muna ang sa BARM sa Mindanao. Papayag ba tayo doon? Hindi, siyempre. Doon lang manggagaling ang butante ni Bato de la Rosa tsaka ni Bongo. Doon po manggagaling. Ngayon, may utos daw sa Malacanang na anong tawag doon, postpone muna. Matatalo si Bongo, matatalo si Bato de la Rosa. O ayaw nilang magkaroon ng kaalyado ng Pangulong Duterte sa Senado. Ayun, baka buong partido ni Pangulong Duterte, yung tinatawag nilang PDP laban, baka lulusot lahat yan. Maghintay lang kayo. Isalin na natin si Marcoleta at saka si Vic Rodriguez. Huwag niyong kalimutan. Marcoleta at saka Vic Rodriguez. Kung gusto niyong isali siya, si Dr. Hong. Hong ba yun? Yun. Willie Hong. Isama niyo yun. Pero may sakit eh. Okay lang, sige, isama niyo na. Kawawa naman. ang mga batas naman, hindi naman yan nauutos eh. Ang mga batas, nasi-certify, ini-endorse, pinapakitang mahalaga o importante. Pero siyempre, dinidebate natin yan at kanya-kanya naman kaming assessment kung... Huwag mo na kaming bulahin, Coco. Hindi raw nauutos. Ang mga batas hindi nauutos. Ibig sabihin ang Pangulong Marcos Jr. wala yung kapangyarihan. Hindi niya hawak si Escudero.
O ngayon, si Escudero, hindi ba niya hawak yung majority dyan? Hindi ka naman kasama doon, alam ko. Di ba? Ibig sabihin, meron pa rin pangil o meron pa rin tinatawag nilang puwersa ang Malacanang. Kapag may gustong mangyari si Lisa, talagang dapat masunod dyan. Kung hindi ka niya papasinin, pakyat niya ng aeroplano. Di ba? Ano lang yan ipupush niya yan. Kasi, alam nyo, yung pag-postpone, talaga Malacanang, ipupush niya. Alam niyo naman si Lisa, pusher yan ng ng mga postponement ng mga tawag doon. Pag may gusto siyang pagawa dyan sa gobyerno, pinupush niya yun. O ngayon, kailangan yung Senate President, alam niya yun. O walang influence yun, pero pinupush niya yung mga ganung bagay. Anong tawag doon? Pusher. Ganun yun. O kahit ako tatawagin mo akong pusher kasi nagtitinda ako ng balot. O pinupush ko yung balot sa kalsada. O bili po kayo ng balot. O pusher ako ng balot. Ganun yun. Kasi masyadong masama ang salitang pusher sa lahat ng tao Ang pusher kasi masyado nilang nilagay doon sa mga sa mga durugista lang. Hindi po, mali kayo doon. Basta may binibenta ka, ang tawag sa'yo pusher. Diba? Pusher ka ng telebisyon. Pusher ka ng tawag dyan, yung mga motorcycle. O pusher ka ng, alam mo nyo na, o diba? O ganun yun, si Lisa. Pusher siya ng magagandang, umiiyak pa nga siya, di ba? May nakita ko umiiyak siya, pusher din siya ng luha. Ganon yun. Huwag niyo lagyan ng mali siya ang salitang pusher. Masyado kayo. Tama ba itong panukalang ito? Pwede kasing sa mata ng iba, pwedeng labag sa konstitusyon, therefore unconstitutional. Sa iba naman, pwede nila makita na labag ito sa existing policy, kaya hindi dapat sirain yung existing policy. Ganun. So pagdating kasi sa BARM, na-reset na kasi yung eleksyon nila At sinabi namin nung re-reset namin yung eleksyon nila, last na ito sabi namin last na ito. Para bigyan kayo ng oras para dun sa mga codes. Meron kasi silang codes na kailangan gawin. Local government code, election code, civil service code. So binigyan sila ng panahon para ipasaya mga regional laws nila. Dahil sabi nila na bawasan yung productivity nila dahil sa COVID. So yun, ito naman, sabi niya, ang reasoning na ginagamit dahil meron daw Supreme Court decision, pwede ka namang mabuhay with a Supreme Court decision. Di mag-adjust tayo pursuant to the decision. Ganyan naman po talaga kunyari, may decision ng Supreme Court na talo yung isang party, dapat tanggapin ng party talo siya. Tapos adjust. Magmula noon, mag-adjust na siya sa buhay niya kung paano siya naapektuhan ng desisyon ng Supreme Court. Ganun po yun. Opo. And sir, final na lang po, quickly lang din, nagsabi kayo na dapat na tayong sumali ulit sa ICC. Why do you see the need for this po, Sen? Sabi ko, insurance policy natin. Kasi sa ngayon, hanggang ngayon, imagine mo, ang daming pamilya, ang daming kababayan natin ang dumadaing at nananawagan ng hustisya. Kasi ang pakiramdam nila, naging biktima sila ng war on drugs or pwedeng beyond drugs yan ng mga police operation o kilos ng gobyerno na ang resulta ay namatayan sila, may nasaktan sa pamilya nila, nasaktan sila, or yung buhay nila na nasira dahil sa government action na yan. Ang dami ang humihingi ng hustisya. Matagal na yung Duterte war on drugs, natapos mga 2 to 3 years ago. Ayan pa rin ang daing ng taong bayan. So, dapat may insurance policy tayo na meron dapat second justice system kung sakali ang pakiramdam ay hindi kami makakuha ng justice dito sa unang sistema, which is the Philippine Justice System. Dapat meron tayong matakbuhan, yung ating mga kababayan may matakbuhan na second justice system, pang-insurance lamang. Tignan mo itong kukote ni Coco Pimentel, Kapag daw hindi niya nakuha ang ustisya dito sa Pilipinas,
pupunta siya ng ICC. Ibig sabihin ni Coco Pimentel, kapag ikaw ay nabasura o hindi ka nanalo sa kaso dito sa Pilipinas, guguluhin mo ngayon ang Pilipinas, kukuhanin mo yung ICC, mangingialam dito sa atin. Ganoon, Pimentel. Hindi pwede yun, Coco Pimentel. Ibig sabihin, binabastos mo ang dikadura ba yun o dikadura? O basta yun, yung judicial system natin, Inglesin na lang natin, nahirapan ako. Diba? Ibig sabihin, si Coco Pimentel, nasermonan yan. Ibig sabihin, si Coco Pimentel, nakita niya doon sa pagdinig sa subcommittee ng Blue Ribbon, ay walang tsansa na makasuhan si Pangulong Duterte. Lawyer si si Coco, di ba? Oo. Kaya naiintindihan niya lahat ng nangyari doon sa pagdinig nila sa subcommittee ng Blue Ribbon ay llamadong-llamado ang Pangulong Duterte. Si Coco nagpapahalata ka, boy. Halatado ang galawan mo, Brad. Huwag mo namang ganyanin ang sambayan ng Pilipino. Sasabihin mo, assurance. Ibig mo bang sabihin, Coco Pimentel, kapag natalo ka dito sa Pilipinas at para sa'yo hindi mo nakuha ang ustisya na ayon sa'yo o naaayon sa iyong paniniwala na hindi ka nabigyan ng ustisya, tatakbo ka doon sa ICC na lahat ng mga nakaupo doon ay hindi rin alam ang nangyayari sa Pilipinas. O yung tunay na nangyayari, alam lang nila ay sinusumbong ng Trillanes. Tsaka nila Cañas, tsaka ni Motobato. Ayun, sumama ka ba doon? O kausapin mo si Marcos Jr. Wala namang bastusan, Coco Pimentel. Bastusan na yan, mantakin mo. Sinabi na ng ICC, 4 na beses nang umapila ang gobyerno ng Pilipinas at 4 na beses ding binasura. Kinontent na po natin yan, yung mga nakapanood. Yung hindi pa nakapanood, hanapin nyo na lang sa mga video natin. Di po ba? Ngayon, itong si Coco Pimentel, talagang nagpapabango sa Malacanang, kinakausap daw niya si Marcos Jr. Siyempre, galit na galit yung mga taga Malacanang. Galit na galit kay Sara Duterte kasi pupugutan daw niya si Marcos Jr. Uukain pa niya yung kamay, tatapon niya doon sa West Philippine Sea. Mantakin mo yan. Coco Pimentel, okay ka lang. Okay ka lang. Alam mo na matatalo ka sa Marikina, di ba? Di ba, na-appoint na yung asawa mo doon sa UAE. Dahil alam mong matatalo ka, gumaganyan ka. Siyempre, malay mo, mabigyan ka ng posisyon, di ba? Pagkatapos ng pagkatalo, sa bagay, pagkatapos ng pagkatalo, dapat 1 taon ka pang hindi hawak ng public appointment. So, ibig sabihin yan, may ibang plano ka. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Coco Pimentel. Dapat yan ang papel ni Trililing. Yan ang papel ni Ontiveros. Yan ang papel ni... Sino pa ba yan? Si Abante. Yan ang papel ng mga Quadcom. Pumapel ka pa? Hindi talaga ako makapaniwala sa mga lumalabas sa iyong mga bibig. Sa iyong bibig. Ilan ba yung bibig mo? Coco. Alam mo, pinagtatawanan ka na ng taong bayan. Sinasabi ko lang sa'yo, tawang-tawa na yung taong bayan sa'yo, Binabalahura mo yung sarili mo, Dapat wag mong baluhar. Ano ba yun? Nahirapan ako tuloy. Balahurahin ang sarili mo, wag mong balahurahin. Isa kang lawyer. Mantagin mo yan, kinakausap mo si Marcos Jr. Wala namang pinag-aralan yan, Pag pumayag pa si Marcos Jr. niyan, ang unang-unang dadamputin ng mga ICC baka si Marcos Jr. Hindi pala, baka si Tambalos-los. Diba? Kaya itong si Coco, kung ako sa'yo, Brad, ang payo ko lang sa'yo,
medyo pumreno ka ng konti sa pagbanggit sa ICC. Dahil ang Pangulong Duterte, bibitayin niya lahat yan. Lumayo-layo ka, baka madamay ka pa. Sa bagay, dinadamay mo yung sarili mo, no? Nananahimik na nga yung mga supporter ng mga Duterte dahil dun siya binigay mong courtesy sa Pangulong Duterte na naramdaman nila na meron kang paggalang sa Pangulong Duterte. Ngayon, dire-diretso ang pambabastos mo. Gusto mo bumalik ka sa ICC ang Pilipinas? O anong tawag doon? Pine-personal mo ang Pangulong Duterte? At yun lang mga idol, hanggang dito lang yung video na ating nire-reblog mga idol. So salamat sa pagpapanood nyo mga idol. Thank you.